6 na Pilipino na ang nasaktan sa patuloy na gantihan ng atake ng Israel at Iran. Isa sa kanila ang kritikal matapos madaganan ng debris mula sa isang gusali. Nakatutok si JP Soriano. Muling umalingaw-ngaw ang mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Dahil sa sunod-sunod na missile na pinakawalan ng Iran na sinasala ng Iron Dome defense ng Israel. Sa dami, may mga nakalusot at tumama sa mga gusali at sasakyan. Nagsimula ang palitan ng airstrikes nitong Biyernes nang atakihin ng Israel ang Iran sa layong tapusin ang ballistic missile capability nito at pigilan ang pagdevelop ng atomic weapons. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon. Umakyat na sa 23 ang nasawi sa Israel. Sa Iran naman, mahigit 200 na ang napatay. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para ma-stabilize yung condition para pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang nagtamo rin ng matinding sugat. Ang sinasabi lang, kailangan lang tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing impact yung sugat niya sa kanya once she heals. Ang 4 na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Nakausap ko ang isang OFW na nagpadala ng mga video nang saglit siyang makalabas sa gusali kung saan siya nagtatrabaho. Grabe, alos lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Ang building na ito, wasak na at di makilala. Grabe yung fighting spirit ng mga Israeli na kahit basag na, tinatayo pa rin na yung bandila. Ito yan, oh. Abe! Abe! One! Oh my goodness! Sa ngayon, wala pang gagawing sapilitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy doon. Ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Ready po ang ating mga ahensya kung kinakailangan po ng repatriation. Ang mga nakaschedule na talagang iuwi at nais umuwi, sisikapin daw may alis agad ng Israel sa lalong madaling panahon at sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality, including mass repatriation. Bukod sa Israel, mayroong 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from in the Iranian side. Targeted kasi ang attacks naman doon. And we continue to hope and pray na again humupa yung hidwaan na ito para wala nang further na maapektuhan o masaktan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.